Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Webes. Iloilo City LGU ginatuna ng pag-takeover sang flood mitigation project sa creek sa Lapuz. Flood control projects nga wala matapos sa Budburan Mansaya Creek sa Lapuz gininspeksyon sang Iloilo City LGU, mga illegal settlers sa lugar sa Ilohon. Lapaw sa hawak kabaha sa isa ka bulutuan sa Bacolod City na eksperyensyahan bangod sang mamunog nga ulan kahapon. Mga balay sa Barangay Desamparado Saro nga apektado sang rehabilitasyon sa Merkado kag Dumon Creek gindemolish na. Mga residente wala sang istaran. Pagbunggo sa motorsiklo sa SUV sa intersection sa San Jose Antique, nahulikam. Rider critical sa ospital. Kag 10,000 job vacancies sa local kag abroad igatanyag sang Iloilo City Peso sa hiwaton nga job fair buwas Agosto 22. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Iloilo City LGU nagpatigayon sang ocular inspection sa flood mitigation structure sa Budburan Mansaya Creek sa Lapuz. Presensya sang informal settlers sa kilid sang creek, isa sa mga natumod niya problema sa inspeksyon. Yaring balita ngaton gintutukan. Madamo sang kapaltahan. Ini ang obserbasyon sang Joint Inspection Team sang Iloilo City LGU sa ginpatigayon nga ocular inspection sa flood mitigation structure sa Budburan Mansaya Creek kay nasangaga. Sunod sa chairman sa Committee on Infrastructure sang Iloilo City Council, wala sang nagakaigo nga koordinasyon ang DPWH sa LGU sa pagpatuman sang proyekto. Isa na diri ang 50 million pesos nga slow protection project. Una, wala sila ka-coordinate sa local government unit. Ang atong ginapamangkot kung may ECC na siya, CMC na nga na-provide nila. Isa ka creek, imbis nga waterway, kinbutangan nila roadway. Ini aging kumpirmar sang punong barangay sang Don Esteban Lapuz. Waiga coordinate sa lokal, ang mga projekta daw hindi amo, ang barangay may control. Ang problema sila kung kaysa hindi mo paktan humana. Dugang assessment sang LGU, wala sang project bulletin ang proyekto. Palamangkotanon man kung mayara sang feasibility study o kung detailed engineering design. Isa man sa nakita nga problema sang team, amo ang presensya sang informal settlers. Isa sa mga ini si John Likaya. Sunod sa iya, handa man ini kuntani magsaylo kung may relocation site para sa ila. Ikaw masaylo ka gadya eh. Laban naman tiyo mo ginagwaya eh. Ebla. Kuhay ka naman sa lusok, kuhay ka naman, hindi ka naman pili nga kayo papapahindi. Sa pagpakikangot sang news team sa head sang Iloilo City Local Housing Office, ulihin na sang nag-coordinate sa ila ang DPWH kag may notice to proceed na ang mga ini. Sa karon, may nakita pa nga concern ng iklo sa transit housing site sang DPWH sa barangay San Isidro Haro. Apang ginapadasig na ang pagsaylo sa mga informal settlers. Ginatuna naman sang LGU ang pagpatapos sa mga proyekto. Paagita sa aton nga engineering no kag pa sa syudad kag pamangkuton ta mga expert kung anong dapat nga ubrahon sa syudad. Padayon pa ginatinguan sa news team makuhaan sa pahayag ang DPWH ICDO. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Priatos. Adrian. Maraming salamat, Kim. Bangod sa mamunog nga ulan kahapon, eksperyensyahan ang lapaw sa hawak kabaha sa isa ka bulutuan sa Bacolod City. Mga estudyante na trap. Yaring balita nga itong gintutukan. Pasado alas 4 kahapon, eksperyensyahan ang mamunog nga ulan sa Bacolod City. Pinakaminuto lang ang nagligad matapos na gulaw ang ulan. Kinbaha ang pinakabahin sa syudad Kasubong sa mga dalanon sakop sang Sigang Airport kag coastal areas. Pero sa entrance sa Generoso Villanueva Senior National High School sa Barangay Grenada, ini ang sitwasyon. Lapaw sa hawak ang baha. May pinakamang estudyante nga nag-ubog sa baha agud makapauli. Isa na diri ang grade 10 student nga si Jairo. Taga-baba. Tinag-ano ka? Naga-10-10. Basi noblang ibadla kayo damo blang jagmay basi ano sila sa baha lumos.
Ikaw yan, nag-ano ka? Pakita bisa ko nag-ano ka, paano ka nakatabok? Nagtintiin lang. Tapos? Patlumpat kay awat ko ito, no? Kay kataas-taas ka, taas pagkanyang ba? Ang iba niya estudyante sa grade 8, 10 kag 12, ginpang rescue gamit ang barangay rescue vehicle. Insecure lang naman mga teachers nga wala na na yung magsagay pa attempt. There are some magin visit sa ilang parents. Ang iban ginulat kid, pahulat naman ang rescue. So, Talalupang doon sa video nga naglapaw ang tubig sa tamburong sa drainage system. Makita man ang nagatinumpok na basura. Ini ang isa sa ginalantaw rason sang baha. So nagbaha gid ya sir. So meaning ang kabataan hindi katabok. So, doon na trap gid ya sir gali nagklag ang mga basura because may ara dira bridge. Sa dalumsang bridge daw may tamburong. So duwa lang kabilog. So Aminado barangay nga wala gid man na panghawanan ng mga basura sa lugar. First time na siya natabo sa takos ang tubig. Kag ang mga basura binagkuha, nagatumpok, nag-build up ang tubig. So, siya nag-bounce back sa balik sa ilang eskwelahan. Plus ang sagbot na nagbara. Kay nasangaga, ginhawanan sa pila ka mga pamatanon ang barado nga tamburong, kag iban pa ka parte sa eskwelahan nga ginbaha. Gintingawan sa news team nga makuhaan sa pahayag ang Bacolod City LGU kag DepEd Bacolod City angot sa problema sa baha, apang wala pa sang sabat sa amon mensahe. Sunod sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagpaulan sa Bacolod City kahapon. Wala sa epekto ang low pressure area sa sulod sang PAR sa Western Visayas. Mo itong ITCC, so far sa karon ng aton weather system, ining ang southwest monsoon ang nag-apekto diri sa aton. Expect naton sa gihapon, any time of the day may mga pag-ulan, abisar nga mainit ato nga tiyempo. Pero pag-abot sa hapon, mataas ang chance sa mga isolated yung mga pag-ulan. Opo, Kiril Casilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga balay sa Barangay Desamparados Haro nga apektado sang rehabilitasyon sa merkado kag Dungon Creek gin-demolish na. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Sambag Haro, Iloilo City. Zen. Kim, diri sa Barangay Sambag ang isa sa 3 ka relocation site nga ginhatag sang Iloilo City LGU sa mga apektado sang demolisyon sa Barangay Desamparados Haro. Isa-isang din pangguba sa mga miyembro sang Task Force ASISU ang 16 ka mga struktura sa Barangay Desamparados Haro kainang sang aga. Ang mga ini ang apektado sa Green Project sang Iloilo City Government. Kutob sa hindi masarangan sang demolition team, gingamitan pa sang backhoe. Wala naman sang may nahimo ang mga residente, gani ginpangkuha na lang ang mga gamit nga ila panapuslan. Ang iban sa pumuluyo, ginpanghalin ang mga gamit sa daan nga merkado, bangod kun sa covered gym, mas magutok kag nagakabasa sila sang ulan sa tion nga maglain ng tiyempo. Hindi pa sila makasaylo sa relocation site, bangod wala pa na umpisahan tukod ang ilabalay. Tingaraling ka tigulpi, manong katudayon. Ang ulan, iikunan mong ulan kang init, oh. Wala naman mo, sunod na lang kami manong magmabi. Naglabot sa masobra 40 ka mga pamilya ang apektado sang demolition. Suno sa barangay official, naghinyo sila kuntani sang dugang nga 2 ka bulan nga plaso. Iniagod hatagan sang tion ng mga residente nga makapatindog sang balay sa ginhatag nga relocation site. Mintas tanto nga hindi sila kapatindog sang balay nila, amulan na yung ilan na yung tiniran lang. Kami nga mga barangay council, nga kasubo kami tani, kaya tanis ng tanis na pa kami sa Disyembre, para nga at least nilang lugar na gintinira nilang at least lang nagkalataw. Wala naman sa may nagpamalabag sa demolisyon, bangod madugay na sila nga ginpahibalo angot sa proyekto sang syudad. Abilin sa ato ni Mayor ang tanan nga assistance i-extend gid naton sa ila, like buligan naton sila maghalin sa ila mga gamit, magakwat sang ila mga gamit kag mag-secure sang ila mga gamit while naga-transfer sila sang ila nga mga gamit sa ila nga relocations. Nahibaloan nga ginhatagan ng mga apektado nga pumuluyo sang 10,000 pesos nga financial assistance. Apang hindi naman bastante suno sa ila nga makapatindog sang bago nga balay. Hinyo nila nga kuntani madugangan pa ang bulig pinansyal. Kim, suno sa Task Force ASISU magapadayon ang ila demolisyon sa Desamparados tubtog nga matapos nga maguba ang tanan nga mga nabilin nga struktura. Kim? Madamog nga salamat, Zen Kilantang Sasa.
Pagbunggo sang motorsiklo sa SUV sa intersection sa San Jose Antique, nahulikam. Rider, critical sa ospital. Samtang sa Ahoy, Iloilo, rider patay sang makabunggo ang ilang motorsiklo sa nakapark na truck. Si John Sala nakatutok. Makita sa CCTV footage kini sa intersection sa Barangay 8 San Jose de Buenavista, Antique ang matauhay nga dalan pasado alas 10 Lunes ang gabi. Matiyon-tiyon gulpiada nga nag-ulhot ang ining motorsiklo kag isa ka SUV kag naglabutan ay sa intersection. Ginkilalang driver sang motor kay alias Jerry, 33 anyos kag residente sa Barangay Kasalngan, Hamtig. Ginkilala naman ang driver sang SUV kay alias Jeffrey, 35 anyos kag residente sa Barangay 8 San Jose Antique. From town proper sang San Jose, going siya sa may Southern Park. Sang pag-abot niya sa may amuning lugar, ang motor man nga ni other intersection na siya, sir mo. Nagtabok man sa may National Road. So nabunggaan niya ni. Bangod sa Babasco ga impact, nagtabog si Jerry sa ginasakyan sini nga motorsiklo kag nakaangkon sang pila sa nagkalain-lain nga parte sang lawas. Nagapabilin pa ini nga confined sa karon sa ospital. Nakagwa naman sa ospital si alias Jeffrey matapos nga mabulong ang iya pila sa ulo. Samtang dead on arrival naman sa ospital ang isa ka rider kag pilaso naman ang angkas sini matapos makabunggong ilang ginasakyan nga motorsiklo sa nakapark at 10-wheeler truck. Natabong ang aksidente sa Barangay Pili, Ahoy, Iloilo pasado alas 3 kahapon sang kaagahon. Ginkilalang napatay nga rider kay alias Jason, 22 anyos. Ang angkas sini ang ginkilala naman kay alias John, 29 anyos. Ang duang lunsay residente sa nasambit nga barangay kag base sa investigasyon sa Ahoy Police halin sa Barangay Poblasyon pakanto sa Barangay Santo Rosario mga biktima. Yung structure is part lang ng maayos, hindi sa national road. So, sa gilid talaga sir, out of the line at sa investigation namin sir, na under influence talaga sila ng intoxicating liquor sir. Wala naman sang plano magpasaka sang reklamong pamilya sa mga biktima batok sa driver sang truck. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, magatanyag sang masobra 10,000 nga job vacancies ang Public Employment Office ng Iloilo City sa paghiwaton nga job fair buwas Biyernes, Agosto 22 sa isa ka mall sa Iloilo City proper. Sintanan ka local kag napulo ka overseas employers ang magapartisipar. Ginapanugyan ang mga aplikante nga magdala sang masobra 3 ka resume agud mas madamo ang maaplayan. Ipahamtang man sa lugar ang nagkalain-lain nga government office kung nagakinahanglan ang aplikante sang dokumento. May igatanyag man ang TESDA nga scholarship sa mga job fair. Ang job fair ang kabahin sang 88th Charter Day celebration sang syudad. Balantayin mga kapuso, amat-amat na nga nagapalapit sa kadutaan ang low pressure area gani mangin maulanon ang pilakabahin sang pungsod. Uli na si plata ng LPA kaina sang aga sa kalayoon yung 510 kilometers sa silangan sang Baler, Aurora. Nagapabilin ang chance sininga mangin bagyo kag kun madayon pagkatawgon nga bagyo isa. Sunod sa pag-asa, maggalabay ang malaing tiyempo sa Northern ukon Central Luzon sa mga masunod ngayon oras kag inadlaw. Nag-apekto ang trough ukon extension sa LPA sa madamong nga lugar sa pungsod. Kadungan sang epekto sang southwest monsoon ukon habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may ulan sa pinakabahin sa Western Visayas, kasubong sa Aklan, Capiz, Iloilo, kag pinakabahin sa Negros Island region. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ika-42 nga pagsukat sa kamatayon ni Anay Senador Ninoy Aquino subong adlaw. Mga hinimuan sa Anay Senador, ginadumdum sa pila ka mga Ilonggo. Si John Sala nakatutok. Popular ang ining dalan sa syudad sang Iloilo. Isa ini sa pinakamasakong nga dalan kag makabigman nga isa sa mga landmark sang syudad nga bantog sa mga turista kag bisita. Sa pagkabalo mo lang sir, ano ang ngalan sang ining dalan ngini sa tubang mo sir? Sa pagkabalo ko sir is Diversion Road. Diversion San Rafael. Ang kalabanan na pinakakilala is Diversion Road lang gid sing. Pero ang specific gid nga ngalan niya is Benigno Aquino Avenue. Nagasugod ini sa junction sang General Luna Street, Infante Avenue kag Marcelo H. Del Pilar Street malapit sa boundary sang Iloilo City proper kag Molo. Tubtub sa gate sang Iloilo International Airport. Ginpangalan ang ining dalan kay Anay Senador Benigno Aquino Jr.
Subong nga adlaw ang ika-42nd death anniversary sang anay senador matapos kintiro ini sa tarmac sang Santuanay Manila International Airport sa August 21, 1983. Ang airport ang nakapangalan naman subong sa senador. His death, una gin siguro is we can say nga nagpukaw sa tanan nga ang hambal niya bilang the Filipino is worth dying for, no? So people are being moved to sacrifice, no? Sacrifice not to offer their lives but to really fight, no, for democracy, no. Diri sa Barangay Ungka 2 Pavia, Iloilo makita ng marker sang Benigno Aquino Jr. Avenue. Apang talulupang doon nga guba na ini kag gamay na lang nga porsyon ang nabilin. Suno sa pila ka mga Ilonggo, importante nga dumdumo ng mga hinimuan sang anay senador, ilabi na nga makabigdako ang kontribusyon sini sa demokrasya. Yung leader pang pungsod sir, damo man sa mga nahimo para sa pungsod. Siyempre kung wala siya tugurong patay guro, wala guro maano ang people's power nga nagano nga para maislan lang ang ano sang mga Marcosis. Magluwas sa aktibo sini nga pagpakigbato sa kahilwayan sa tiun sang martial law. Dako ang naging kontribusyon sini sa patagsang politika sa Pilipinas. Opposition leaders like Nene Karam and Arthur Defensor, they want to sit in the Batasang Pambansa, no? Awakening is not just in Manila but diri man sa aton, no? Kay at that time baskog si Benedicto diri mo, he was a Marcos crony but naglusot pa ang mga opposition leaders naton. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. 15 ka minor de edad nga nagaliho-liho sa Bacolod City ginpang rescue. Yaring balita nga itong gintutukan. Matapos ang report nga may nagaliho-liho sa dalan kag nagapamahog sa mga wala nagahatag sang limos. Liwat nga nagpatigayon sang rescue operation sa LGU. Sa ila paglibot sa plaza, downtown area kag dalan Lacson, na rescue ang 15 ka mga minor de edad. 4 of them are girls. Sa youth home siya na temporarily ang ginstay, ginpastay since conduct man kami mga intervention sa ila nga nakaangay gidla sa isa sa ila sir. Kung matapos ang intervention, iga-turn over ang mga ini sa ila tag sa kabarangay. Ginatutukan man sang DSSD ang ining abandonado nga istruktura nga nahamtang sa 4th Lacson Street. Talalupang doon, nga guba na ang mga parte sini. Madamo sa basura, kag wala na sa puwerta. Diri nagatambay iba niya nagaliho-liho sa dalanon. Currently, ma-dialogue pa kami with City Legal and other concerned department. Kung pwede ayan pagbala dara kay natiniran din sa mga rugby boys. For now, ginastoryahan din namon para makabulig nga kung ano pwede nga mahin. Apang sanggit padulungan sa news team kaupod ang chief tanod sa barangay. Natukiban nga wala lang ang mga ini nagatambay kundi naga-star sa lugar. Wala kami pala yun. Tumagutambay lang kami. Layas bahay lang kami. Tapos? Amoy palaboy sa gating-gating. Dimis ka din tulog. Apong sa maluwas diri sa ground floor, ginahimo man nga tululugan o kunilistaran sa mga nagaliho-liho nga mga bakulod noon ang ikaduha nga panalgan sang sining abandonado nga building. Panawagan karon sang Bacolod City LGU sa Tag-iya nga magpatigayon na sang demolisyon agod ma-clear out na ang lugar kag hindi na ilistaran sang mga nagaliho-liho sa syudad. Ginkumpirma sa LGU nga pribadong nasambit nga istruktura. Magapakigangot pa sila sa Tag-iya angon sa plano nga demolisyon o kun pagpasira depende kung ano ang makasugtan. Opod, Kirino Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Barangay Tigom sa Pavia nagpanguna sa provincial search for outstanding barangay tanod. Pagresponde sa mga tanod sa tion sang emerhensya gintakos. Inagintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Dako nga responsibilidad ang mangintanod commander para kay Jonathan sang Tigom Pavia Iloilo. Apang hindi ini nangin upang para magpadayon sa pagserbisyo sa iya kasilingan. Kun aga, nagabiyahe ini sang tricycle kag kun gabi, naga-duty bilang barangay tanod. Siyempre mga amantaman lang, makabuli kami sa mga pamuluyo, nga wala sing kabaylo. Malipay na kami. Sang damlag lang, ginkilala ang Barangay Tigom sang Iloilo Provincial Government nga outstanding barangay tanod sa 1st to 3rd class municipalities sa probinsya. Ini ang nagpanguna sa 15 ka mga LGU sa probinsya.
Dirigin takos ang kahandaan sa mga barangay tanod sa pagresponde sa tion sang emerhensya. Ilabi na nga sila ang frontliner kung may mga insidente pareho sa aksidente sa dalan kag kalamidad. Baluan ko nga ang tanod ko. May mga knowledge na mga dan about sa mga amon na nga bagay sa mga kung paano mag-apprehend sa mga suspect dati, sa mga arrest technique, may nabalaan naman sila. Pero training ko pagit sila. Nakabulig man sa pagkuha sang award among pag-document sa mga accomplishments sa mga barangay tanod. Well-groomed ang mga ini, kaginapaidalom sa physical exam, agud masiguro nga may ikasarang ang mga ini sa pagresponde. Because of their passion and dedication yung mag-give service sa amon nga community, that's why nga nag-unite gid sila ma'am. So then ang amon nga ang LGU naghatag man na support. Then ang amon nga barangay naghatag man na sila naghatag man kami sang honorary at the same time may mga insurances. Natalana nga magbaton sang cash prize nga 100,000 pesos ang barangay. Mangintiglawas ang barangay Tigom sa regional level competition. Magapatigayon sang on-site validation sa barangay sa August 25 kag September 12, 2025. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Isa ka graduate sa University of San Agustin sa Iloilo City ang nakasulod sa top 10 sa bago lang tapos nga August 2025 Medical Technologist Licensure Examination. Sa rating nga 92.20% rank 5 si Mark Juriel Masangkay. Yara sa 3,660 kon 77.54% sa kabugasan nga 4,270 nga nagkuha sang pasinawan ang nakapasar. Nakuha naman sang graduate sa University of the Immaculate Conception Davao nga si Miles Ehara ang ranked 1 sa rating nga 93.10%. Mapuso nagbalik naman sa pungsod ang NBA player nga si Kyle Kuzma para makita ang mural nga ginhimo para sa iya sa isa ka basketball court. Ining nahamtang sa tenement sa Santa Ana, Manila. Gisugata siya sang fans kadungan sa pagpakita sang mural nga obra sang Pinoy nga si Maya Karandang kag sang iya grupo. Nagpakita man sa basketball skills si Kyle. Nagpasalamat ini sa suportang ginabato na gikan sa Pinoy fans. Ini man kunong iya labing una nga mural sa isa ka basketball court. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pagsulod sa kawatan sa isa ka balay sa Barangay Estefania na hulikam sa Barangay 30 na kuwan man sang CCTV pagkawat sang cellphone. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sining CCTV video, makita ang nananaog ang isa ka lalaki halin sa e-bike. Nagdiretso ini sa gate sang isa ka boarding house. Bangod bukas, nagdiretso ini sulod. Wala na nakuhaan sang CCTV kung ano ang ginhimo sa lalaki sa sulod apang nakita ang pagwa sini. May dala ini nga mga pilotos. Natabong insidente sa Barangay Estefania, Bacolod City. Ulihin na natukiban sang taiya nga si Joe Bram nga nakasulod ang suspect sa iya kwarto. Lang pala sa iya, sir. Grabing datang kawatan. Sa gilid sila, extra din na maging double jersey, sa sulod. Anong na sir ang balay niyo, sir, how? Na coordinate sa Piactor na area. Nataban sa kawatan ng laptop, bag, cash, kag iban pa ka personal nga gamit sa biktima. Feeling ko gani, sir, nag-decide daw sa mga kwarto. Kasi that time, ang mga beverages, doon kabilog na nabilin sa balay. Wala man sila kabatsa, gali na nakasulot na gali ang kawatan. Ang ito na oras na. Wala nag-report sa biktima sa kapulisan ang insidente. Samtang, sa sining CCTV footage siya kuha sa sulod sa isa ka balaligaan sa cycle park sa Barangay 30, makita ang duha ka mga lalaki nga nagatindog kagaangay nga nagapanilag. Ang isa sa ila may ginauyatan pa nga soft drinks kag nagpakuno-kuno nga customer. Sa nakakuha na sang tiyempo, nagpalapit na sa estanteng isa sa ila samtang nagserving nga lookout o kung nagbantay sa palibot ang isa. Wala ini, natalupang dan sa nagabantay bangod natabuan man nga may nagbakal. Wala na nag-interview sa News C mga tag-iya sa Maligyan apang nagpahayag nga nag-report na kuno sila sa Police Station 6. Opo, Kenil Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.
Arestado ang anay mag-live-in partner nga sanday Regina Tomas, 45 anyos, kag Andy Nain, 59 anyos, sa drug buy-bust operation sa barangay San Pedro Haro. Sa monitoring sa CDEO, mismo si Nain na nag-deliver sang illegal nga droga sa customer, magluwas sa pagbaligya si Balay. Na-recover ang 12 ka sachet sa suspected shabu nga nagabalor sang 408,000 pesos. Arestado ang subject samtang nakapalagyo ang upod sini sa drug buy-bust operation sa barangay Vista Alegre, Barutag Viejo. Ginkilala ang mga subject kanday John Devin Delfin, 26 anyos sa barangay Natividad, kag si John Kenny Balbanida, 29 anyos sa barangay Nueva Sevilla, apang ina nakapalagyo. Sa operation nga ginpatigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit, na-recover ang 2 ka sachet kag isa ka dako nga puto sa suspected shabu nga ginabulubantan ang kabugat sa 65 gramos kag may standard drug price nga 442,000 pesos. Gindakop sa Bantay Dagat Task Force ang 2 ka manong pangisda matapos nadakpan nga naga-dynamite fishing sa kadagatan sakop sang Carles, Iloilo. Na-recover ang mga gamit nila sa pagpangisda kag napulo ka kilo nga isda nga nagabalor sang 2,500 pesos. Nagapangatubang ang mga inisang reklamo nga paglapas sa Section 92 sang Fisheries Code. Pilason ang 2 ka driver nga ginkilala kanday alias Emmanuel, 26 anyos kag isa ka 16 anyos nga lalaki matapos nagbunggoanay ang ilang mga motorsiklo sa Barangay Consuelo, Ilog Negros Occidental. Suno sa Ilog Police, ma-overtake kuntani ang motor nga ginamaneho sa menor de edad sa ginasundan sini nga tricycle nga ginamaneho ni alias Andre, 27 anyos. Posible wala na kontrol sang rider ang distansya sini sa tricycle rason nga naigo ang handlebars sang motor. Nagdiretso ini sa nasugata nga motor nga ginamaneho ni alias Emmanuel kag natumba. Yara na sa maayo nga kahimtangan ang mga biktima. Mamusoyari naman dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang mga festnak magapadulog na sa kalibutan sang mga tawo. Matultalan bala nila si Tera, sino bala masunod nga madulaan sang kabuhi. Bantayan ina sa Encantadia Chronicles Sangre, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, kada exam ano bala ang imo na batsagan? Kakulba ako na excitement. Sa Kalinog National Comprehensive High School, kasadyang nabatsagan sa mga estudyante sa ila periodical exam bangod si Sir. May snacks nga pabongga. May spaghetti, tinapay, kag cake nga hindi lang isa kundi 3 ka nagkalain-lain nga flavors. Kung ikaw estudyante, hindi ka pa bala maganahan magsawat sa nga maayos exam. Suno kay Sir Jesse Comprendio, umalin pa sang pandemic, kinahatagan na niya sang simple nga regalo ang mga estudyante kada tapos ang exam. Sa sini nga pamaagi, mabuligan kuno niya sila nga ma-inspire sa baylo nga ma-stress. Ayos gid ina Sir Jess. Gani ka mga kapuso, kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan, ipakigbahin ang mga istorya nga ayos gid. Kanami mga estudyante ni Sir Jesse, busog ka na sa learnings, busog ka pa sa pagkaon. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas, bugos nga persa, para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.